Magandang umaga po sa ating lahat. Mapapansin nyo na sinindihan na po yung ikatlong kandila ng ating Advent Wreath. At natatangi naman, siya'y kulay rosas, di po ba? Kasi nga po, ngayong linggong ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Yung salitang Latin na Gaudete, ibig sabihin magalak, rejoice. At tayo dapat magalak dahil malapit na po ang araw ng Pasko. Sa totoo lang, mamayang gabi, magsisimula na yung ating tradisyon na simbang gabi. At sa mga madaling araw, simula po bukas, ay mga misa de Gallo, hindi po ba? Ang ating mga pagbasa ay nagpapahayag ng mensahe ng galak. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias, ang mensahe ng propeta mula sa Diyos para sa bayang Israel, sila'y dapat magalak. Sila ay tinapon sa Babylonia at alam po natin, sila'y nagkasala sa Diyos, sumamba ng Diyos-Diyosan, lumaban sa mga kaaway pero natalo. Pero eto ang Diyos, hindi nagkulang, naawa sa kanila at sila din ay nanalo sa kanilang mga kaaway, nakaligtas at makakauwi na sa kanilang tunay na tahanan sa Jerusalem. No? At mula sa ilang, sila ngayon ay makakaranas ng puspos na buhay katulad ng dati. Kaya ang mensahe ng propeta ay magalak kayo dahil kayo'y uuwi na at magiging mapayapa ng inyong buhay. Sa ating kalawang pagbasa, si San Pablo, ito rin yung mensahe, di ba? Magalak kayo, no? At sabi nga niya, no, ito'y dapat maging disposisyon natin anuman ang ating dinadaanan sa buhay. Bakit? Kasi noon si San Pablo nakakulong, no? Nung sinulat niya itong sulat sa mga taga-Filipos. Dumadaan siya sa maraming pasakit. Pero sabi nga niya, sa gitna ng pasakit, anuman kahihinatnan mo, kamatayan, ang uuwian mo buhay na walang hanggan. Kaya dapat nandun yung kagalakan sa iyong puso na makakatagpo mo na ng lubusan ang Diyos. No? Kaya nga, anuman ang dinadaanan nating sakripisyo sa buhay, no? Sana yung mensahe ng galak, no? At yung disposisyon ng galak ang ating maipahayag. Ang ating Santo Papa, si Pope Francis, hindi po nagkulang yan sa kanyang pangaral na dapat tayo mga Kristiyanong nagpapahayag ng galak. No? Sinabi nga po niya dun sa kanyang unang kasulatan na lumabas na Evangelii Gaudium. Latin po yan, sa Ingles ay Joy of the Gospel. Sabi niya, ang dapat, mga Kristiyano dapat mga joyful missionary disciples. No? Mga disipulong galak, nagpapahayag ng galak sa kanilang ministeryo. At sinabi nga niya doon, no, ang problema ngayon kasi maraming Kristiyano, no, ay pag tinignan mo, parang halimbawa, Pasko na ng pagkabuhay, mukhang Biyernes Santo pa. O kaya sabi niya, no, yung iba pag tinignan mo, no, parang kalalabas lang sa libing, no. Sinasabi niya dapat, no, kung tayo'y Kristiyano, ang mabuting balita, ang masayang balita ng Diyos ay dapat nating ipalaganap. Ang tanong, paano natin maipapalaganap ang galak ng Ebanghelyo, lalo na ngayong Adbyento papunta sa Pasko? Sa Ebanghelyo natin ngayon, no, narinig natin na si Juan Bautista ay tinanong ng ilang grupo ng mga tao. No? Yung unang pulutong ng mga tao, tinanong, anong dapat naming gawin? Si Juan Bautista noon ay nagbibinyag sa Ilog Jordan. At yung mga tao ay lumapit sa kanya para magbagong loob sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Una, sabi niya, kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganun din, no? Pagdating sa pagkain, kung may sobra ka o may mabibigyan ka, bigyan mo yung nagugutom.
Parang ang hamon ay dapat buong galak tayong nagbibigay. Hamon to ng pagiging bukas palad, lalo na ngayong Adbyento patungo sa Pasko. Minsan, iniisip natin atin lang sarili, pero pag titignan natin ang kapaligiran, marami nangangailangan. Dapat tayong magbahagi kung anong meron tayo para lahat masaya. Ikalawa, sabi nga, may dumating na mga publikano. Ito yung mga, sabi nila, maniningil ng buwis. Tinanong din, anong dapat namin gawin? Sumagot si Jesus, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Kumbagay, panindigan ang makatarungan. Kung ano lang ang sapat at dapat. Sa panahon ngayon, maraming ganit. Maraming manggagancho, hindi ba? Nagsisimula yan sa atin. Kasi pag tayo ay hindi naging makatarungan sa ating paggawa, manlalamang sa ating kapwa, maraming masasaktan. At kaya nga sa panahon ngayon, yung mga makapangyarihan, ang daming naaapakang maliliit at sila ang nagdurusa. Kaya sabi, kung ikaw ay ipapahayag ang mabuting balita, buong galak, panindigan mo ang makatarungan. Tapos ikatlo, may mga kawal naman dumating. Nagtanong din kay Jesus, anong dapat namin gawin? Sabi, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo, masihan kayo sa inyong sahod. Parang sinasabi niya, pag ikaw ay naglilingkod, kawal sila noon, o tayo bilang mga naglilingkod sa pamilya, pamayanan, pamahalaan, parokya, mahalaga, dapat palaging gumawa ng mabuti at yung hindi masama. Ito'y napakagandang pangaral, lalo na ngayong Pasko. Makontento tayo kung anong natatanggap natin. At kung ano man ang natatanggap natin, alam natin biyaya mula sa Diyos. At ito'y sapat na. Hindi naman nagkukulang ng Diyos, palaging nagpupuno sa ating pangangailangan. Kaya ang sabi, dahil mabuti ang Diyos sa atin, gumawa ka rin ng mabuti sa iyong kapwa. Ang ganda po ng mga pangaral, di ba? Napakasimple. At pag ginawa mo ito, gawin mo ng buong galak. Ang tao, pag gumagawa ng masama, yung iba, masaya nga eh. Pero di ba mas maganda kung gumagawa ka ng mabuti? Nakangiti ka. Dahil nakakagaan sa iyong kalooban, gumagawa ka ng mabuti sa taong nangangailangan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, nung naengkwentro nitong mga taong ito si Juan Bautista bilang huli sa mga propeta, bilang mensahero ng Diyos, bilang tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas, ay nangangaral din sa atin ngayon na sa paghahanda natin sa araw ng Pasko, kung tayo ay may dapat gawin ng buong kagalakan, ng may galak sa ating puso. May galak na alam nating nagbabahagi sa kapwa, bukas palad. Galak na pinaninindigan ng makatarungan at walang tinatapakan, inaalipin o sinasaktan. Buong galak din na gumawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay hindi lang ngayon o pagdating ng Pasko, dapat sa araw-araw ng ating buhay. Kung si Juan Bautista noon nagbinyag sa tubig, ito'y bautismo ng pagsisisi. Tayo ngayon, alam natin bilang binyagan, sabi nga ni Juan Bautista, dahil kay Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ano ba ibig sabihin noon?
Di ba tayo'y nakumpilan? At bilang mga binyagan na kinumpilan, tayo'y mga saksi ng Kristo. Ipahayag natin, ipalaganap natin ang mabuting balita ng buong kagalakan sa pagiging bukas palad, paninindigan sa makatarungan, at paggawa ng mabuti sa araw-araw ng ating buhay. Amen.